I would like to congratulate nga pala yung builder ko nito ni Sungit. Si Ratchet Head Garage, si Papi Ivan, si Mr. RHP. Nagtayo na siya ng sarili niyang shop sa US. So sa mga... Uy, dapat pala English. Big congratulations to Papi Ivan, Mr. RHG, Ratchet Head Garage, the builder of my Civic EK. Big shout out to him. Ano ba tawag doon? He has his own shop na branch of Ratchet Head Garage in US. For those who watch this video from US, you can check their Ratchet Head Garage US. What's up, Superdaditas? Good day sa inyong lahat, sa mga patuloy na nanonood dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong suporta. For today's video, gagawa naman tayo ng content about dito sa EK natin. Kasi nung nakaraan, I don't know kung napanood nyo, nagpunta tayo ng Batangas noon, gamit natin tong EK. Then along the highway, nalaglag yung fender liner ng EK natin dito sa right side niya. May nabibili nun na surplus, may nabibili din nun na replacement Taiwan parts. So ngayon, dahil sa online shopping natin ngayon, meron na rin tayong nakita sa Shopee. Bumili tayo sa Shopee at yun yung ikakabit natin ngayon. So papakita na natin sa inyo paano ikabit yun at saan nilalagay yung fender liner. Para may iba kayong options, meron kasi nabibili nito yung surplus, yung original na Japan, na kinabit. Kasi original dati nakakabit dito, cards, na nabili ko sa Shopee siguro mga 300 plus. Ipopost ko na lang yung link dito sa sa vlog natin na to. So yun lang, papakita ko sa inyo ano yung mga kailangan nating gamit, paano natin ikabit yung fender liner na yun. Papakita sa ito yung fender liner pala. Ito yung nabili natin yung fender liner sa Shopee. So ito yung ikakabit natin, fender liner. Medyo okay naman yung quality niya. Goods naman. So kung makikita nyo, ayan, may palatandaan siya dito, may letter R. May R siya dyan. So right side. Ito, R. Right side. So ito yung ikakabit natin. Nung nakaraan kasi, nakakabit yun sa akin. Etong, nung una nalaglag na yun dati, pero may Good Samaritan na nagbigay sa atin nung dumalaw tayo sa kapatid natin kay Brian doon sa puntod niya. Nalaglag yun doon sa may Pines. So may Good Samaritan na humabol sa atin, nakamotor, hinabol sa atin yung fender liner. Hindi ko napansin yun nun. Naibigay sa atin. So nakabit ko pa yun doon habang ako nandun ako sa Pines. Kasi ang problema nun, hindi ko nakabit pala yung dito sa harap. Lumaylay siya, so sumasabit. So ganun din yung nangyari sa akin doon sa nasa Startol ako noon, sa expressway papuntang Batangas. Nakalaylay siya na ganun. So ang tendency gumano siya. So nakumalas siya doon sa sa body nung sasakyan natin. So kaya bumili tayo ng kapalit. Kasi alam nyo naman ngayon, nag-uulan. So, para paprotektahan din yung ilalim natin doon sa mga So, ano yung mga kailangan natin na gamit, yun yung papakita ko sa inyo. Paano pagkabit. So, ito na yung mga pin-repair kong gamit na kakailanganin natin. So, may nabili din ako sa Shopee ng ganitong, ano tawag dito? Zip tie. Pero yung dulo niya is parang may lock na. So, bumili din tayo ng ganito. Tapos, nagdala din tayo ng ng tie mismo, tie cable. Tapos syempre kailangan natin ng jack, Phillips screwdriver, pantanggal ng gulong. Tapos eto, meron din ako dito bumili na ako nito dati, yung set ng set ng mga tawag dito, rivet, plastic rivet. So, tsaka meron din tayong tornilyo. Mga tornilyo dito, screw kung kinakailangan. Ayan, screw, stainless screw na itong nabili natin na to. Stock ko to dati. Nasa sasakyan ko lang din to . So, una natin gagawin, syempre, babaklasin natin yung gulong para magkaroon tayo ng access sa kanya. So, babaklasin natin tong gulong para makita. Ito yan, wala na yung fender liner. Malalim na to dito, nakakapam na siya. As compared dito sa kabila natin, meron pa siya. Ayan, meron pa siya. Ayan, cover. Ayan, nakikita nyo may cover siya dyan. Agad may cover siya. Ayan. May cover. Pero pag dito sa kabila, open na siya.
Ayan o, open na siya. Ayan, open. Kaya yun yung ayusin natin. Siyempre, bago tayo maglagay ng jack, kailangan luwagan muna natin yung tornilyo. Dito. Gumagalaw, so hindi ko pa siya na handbrake. Handbrake ko lang muna siya. Ayan, hindi na yan gagalaw. Sinahandbrake ko na, nakambyo ko na rin sa primera. Ayan. Ayun, angat na natin siya. So, tanggalin na natin yung gulong. For safety lang din, lagyan natin siya dyan. So, ngayon kung makikita nyo, ito. Ayan, wala siyang fender liner. Ay. Ayan. Ayan, kitang-kita siya. Butas. Yan siya. Ito yung pang iwas talsik ng putik. So lalawitan na natin siya. Kapit natin. After 48 years, na-install din. Ayan, tatanggalin na lang natin yung mga ano. Ayan, na-install na natin yung fender liner. So, ano lang natin, balik na natin yung gulong. Medyo mahirap lang, siguro ang kaibahan lang nitong replacement, hindi siya saktuhan doon sa mga butas. Hindi katulad ng original, talagang sakto sa butas yung mga ano, yung pagkiklipan mo. So dito, gumawa tayo ng mga certain adjustment para makabit natin na maayos. Kasi unlike ang pinipili ko mga original, minsan yung mga ano mga internals, usually mga oil seal gasket, yung mga pinipili ko sa mga originals na binibili ko. Pag mga ganitong mga hindi masyadong ano, hindi siya importante. So kung may options naman na mas mura, yun lang binibili ko. So yun, supla dito, nakabit na natin yung fender liner. Pinagpawisan din tayo doon kasi ang hirap umilalim. Tapos yun nga, naging problem natin, since replacement lang siya, hindi siya perfect fit actually. It's fit but it's not perfectly fit. So yun lang naman siguro yung disadvantage ng mga replacement natin na bibili, lalo kung hindi siya Japan. Pero nevertheless, it will serve its purpose naman din siguro. Ayan, nakabit na natin siya. So meron na ring fender liner si Sungit. So yun supla dito, yung mini content lang natin, maiksi lang kasi meron iba din sa inyo na nagtatanong din, hindi na raw tayo nagko-content about sa EK.
So, since kasi, gaya nga ng sabi ko sa inyo noon, nung bago pa lang sa akin, although hindi bago si Sungit, nung bago ko pa lang siya na-acquired, kasi second hand naman siya, talagang marami akong ginagawa sa kanya. So, yun yung mga time na hindi pa naman ako nagbablog. Nag-vlog lang naman, nag-start lang naman ako mag-vlog ng pandemic. At happy ako na kahit pa paano may mga natutulungan, lalo na sa mga newbie na nag-aari ngayon ng EK. Ako naman, I consider myself pa rin naman na newbie, hindi naman ako expert. So, sinishare ko lang naman sa inyo kung ano yung mga sa tingin ko makakatulong din sa inyo. Nung naayos ko na kasi EK ko, medyo wala na talaga ako masyadong pagawain sa kanya. Yung first year ko talaga, yun yung as in, every week siguro may pinapagawa ako. So yun lang Supladitos, maraming salamat. Sana kahit paano, kahit simple lang yung ginawa natin ngayon dito sa EK natin, nakakuha kayo ng idea, nakatulong sa inyo. Kung syempre hindi naman tayo lahat pinagpala na magkaroon ng maraming salapi. So yan, isa sa mga options nyo, bumili ng replacement sa Shopee. Salamat!